Nakita ni Inigo na isinakay ni Arjo ang kanyang mag-ina sa kotse nito. Binilisan niya ang pagmamaneho, wala pang ilang minutong nagmamaneho si Arjo ay napansin na niya ang sumusunod na kotse ni Inigo. Tawagan mo si Inigo, utos niya kay Celeste. Sabihin mong huwag na tayong sundan kundi malilintikan kayo sa akin. Walang nagawa si Celeste, tinanggap niya ang cellphone at tinawagan si Inigo, kaagad namang sinagot iyon ni Inigo. Inigo, huwag mo kaming sundan, umiiyak na wika ni Celeste, nanginginig ang kanyang boses sa takot, baka saktan niya si Ethan, please, Inigo. Tiim ang bagang na pinahinto ni Inigo ang kanyang sasakyan sa takot na baka kung ano ang gawin ni Arjo kay Celeste at kay Ethan. Bakit naman dudukutin ni Arjo si Celeste at ang apo ko, natatarantang wika ni Ophelia. Nagtipon silang lahat sa bahay ni na Inigo, kasama na ang kanyang mga magulang. Ngayon, wala nang choice si Inigo, kundi sabihin ang lahat sa mga magulang ni Celeste ang tungkol kay Arjo. Ano, bulalas ni Ophelia, imposible, hiniwalayan na niya si Arjo noon pa, hindi naman ganang klaseng babae ang anak ko, nagsisinungaling ka, wika ni Ophelia. Totoo ho ang sinasabi ko, Mommy, wika ni Inigo, wala ho akong balak na sabihin sa inyo ito kung hindi lang dahil sa nangyari. Hindi ho nagsisinungaling si Inigo, Tita, wika naman ni Wendy na napasugod rin doon nang malaman ang nangyari sa kaibigan, hindi ho naputol ang relasyon ni Celeste at ni Arjo, kailan lang hiniwalayan ni Celeste si Arjo. Umiling-iling si Ophelia na hindi pa rin makapaniwala, si Ireneo naman ay walang mahagilap na salita. Hindi na mahalaga ang naging relasyon nila, wika naman ang ina ni Inigo na si Merlita, ang mahalaga, makuha natin si Celeste at ang bata, baka kung ano na ang ginawa sa kanila ng baliw na Arjo na yon. Nakipag-ugnayan na sila sa mga pulis, kaagad na nagkasa ang mga ito ng operasyon. Sasama ako, sir, wika ni Inigo, hindi pwede, Mr. De La Serna, damito na lang kayo, just keep your lines open, tugon ng pulis na mangganguna sa operasyon. Pero asawa at anak ko ang nandun, gusto kong masiguro na ligtas sila. Gagawin namin ang aming makakaya para maiuwi sa inyo ng ligtas ang inyong mag-ina. Dismayadong umiling si Inigo, lumakad na ang mga pulis. Sa kabila ng mariin na pagbabawal ng mga ito na sumama siya ay palihim siyang sumunod, hindi siya mapapalagay kung mauupo na lamang siya at maghihintay ng balita. Ano ba ang balak mo sa amin, Arjo, dito kayo sa akin, akin naman ang batang yan, mariing wika ni Arjo. Hindi ito sa iyo, anak ni Inigo si Ethan. Ethan pala ang pangalan ng anak natin, nakangiting wika ni Arjo, nilapitan nito ang bata at akmang hahaplusin ang pisngi, ngunit iniiwas ni Celeste ang sanggol. Huwag mo siyang hawakan, sinabi ng hindi mo siya anak. Paano ko hindi magiging anak yan, bulyo ni Arjo. Nagbuntong hininga si Celeste kahit na tumatanggi ako madalas kay Inigo, 3 months before I conceived, may nangyari sa amin, wala kailangan ko siyang pagbigyan kasi nga nagtatago nga tayo, di ba? Ayaw nating mahuli, di ba? So kailangan kahit minsan pagbigyan ko naman siya. Pagkatapos noon wala na talagang nangyari sa amin, lagi ko na lang dahilan na pagod ako kahit hindi naman. May mga araw na nakakalimutan kong uminom ng pills and that was my mistake. Alam kong mataas ang chance na mabuntis ako pero hindi ko naman inisip na mabubuntis nga ako. Sa huling isang beses na iyon pala na may nangyari sa amin ni Inigo, doon pala ako mabubuntis, sinong mag-aakala na mabubuntis ako, maybe this child is really destined to be born to change our lives, who knows? Celeste, sa akin ang bata, you don't have to believe me, tugon ni Celeste, nagsasabi lang ako ng totoo. Umiling si Arjo, hindi ka masamang tao, Arjo, alam kong hindi mo ako kayang saktan, pakawalan mo na kami ni Ethan, huwag mong sirain ang buhay mo dahil sa akin. Too late, Celeste, alam kong papunta na rito ang mga pulis, any minute now, hindi ako papayag na bumalik ka sa Inigo na iyon, mamamatay muna ako bago kanya makuha ulit, sa akin ka, at sa akin ang bata. Napapitlag siya sa kinatatayuan ng kumahol ang kanyang alagang aso, nandyan na sila, aniya. Umiyak na sa takot si Celeste, higit siyang natatakot para sa kanyang anak, Arjo, please, pakawalan mo na kami, nagmamakaawa ako, aniya. Umiling si Arjo, Arjo Quinto, ibigay mo na sa amin si Celeste de la Serna at ang bata, huwag mo nang subukang manlaban, napapaligiran ka na namin, payapa kang sumuko upang wala nang masaktan, wika ng pulis na may gamit na megaphone. Sumuko ka na, Arjo, promise, tutulungan kita, hindi kita kakasuhan, siguro makukulong ka sa ginawa mo pero tutulungan kita para makalabas agad, wika ni Celeste.
Shut up, Celeste, wala ka nang magagawa para kumbensihin ako, matigas pa ring wika ni Arjo. Tumayo ka riyan, nilapitan nito si Celeste at pilit na itinayo. Tumayo ka, sabi. Nawawala ng pasensya niyang sabi, nanginginig ang tuhod na tumayo si Celeste habang mahigpit na hawak ang anak. Nang mga oras na iyon ay nakapasok na ang mga pulis sa bahay ni Arjo. Nang mga oras na iyon ay hindi na rin alam pa ni Arjo ang gagawin. Hindi na siya pwedeng umatras dahil nasimulan na niya. Ngunit kahit ganon, kalmado pa rin siya. Napasok na ng mga pulis ang lahat ng mga kwarto, ang basement na lang ng bahay ang hindi pa nila na-check. Dahan-dahan silang bumaba at hindi nga sila nagkamali, naroroon si Arjo at ang mag-ina. Wala silang makitang tensyon sa mukha ni Arjo, mukhang wala naman itong balak tumakbo, mukhang hinihintay sila nito, iyon ang ikinakaba nila. Baka may binabalak si Arjo. Sumuko ka na, Mr. Quinto, huwag na nating pahirapan ang negosasyong ito, wika ng pulis. Napatingin si Arjo kay Celeste at sa bitbit nitong bata. Arjo, hayaan mo na kami, okay lang, Arjo, magiging okay ang lahat, mahinahong wika ni Celeste. Celeste, bakit umabot tayo sa ganito, wika ni Arjo, his voice is cracking, minahal naman kita. Binigay ko naman sa iyo lahat ng kaya kong ibigay, bakit? Umiling si Celeste, Arjo, tama na, tapos na yon, huwag na lang nating ibalik, umusad na lang tayong lahat. Madali lang sabihin sa iyo yan dahil hindi ikaw ang naiwan, ako ang naiwang miserable at walang bukas na tinatanaw. Masagana ang mga luhang bumabagsak mula sa mga mata nito. Arjo, alang-alang sa bata na wala namang kasalanan, pakawalan mo na kami, wika ni Celeste, tutuparin ko ang sinabi ko, tutulungan kita para hindi ka makulong ng matagal, okay? Celeste, napalingon ang lahat sa pagdating ni Inigo. Ano ang ginagawa mo rito, Mr. De La Serna? Malinaw ang sabi ko sa inyo na bawal kayong sumama o sumunod, wika ng pulis. Hindi iyon pinansin ni Inigo. Arjo, pakawalan mo ang mag-ina ko. Maawa ka, pakiusap niya kay Arjo. Kakalimutan ko ang nangyayari ngayon, pakawalan mo lang sila. Hindi umimik si Arjo, nakikita ni Celeste na nakukumbinse niya na ito ng bahagya. Pakawalan mo na kami ni Ethan, wika niya, naramdaman niya ang dahan-daang pagbitaw ni Arjo sa kanya, papakawalan na siya nito, ganyan nga, Arjo, aniya. Humakbang siya ng makaisang beses, hindi nag-react si Arjo, tahimik lamang ito. Humakbang pa siya ng ilan pang hakbang, punong-puno ng tensyon ang apat na sulok ng kwartong kanilang kinaroroonan. Hanggang sa tuluyan nang makalapit si Celeste kay Inigo, kaagad silang nagyakap. Are you okay? Alalang-alalang wika ni Inigo. Hinagkan niya ang ulo ni Celeste at muling niyakap ito. Unti-unting nagdidilim ang paningin ni Arjo sa nakikita, mukhang magiging masaya na ng tuluyan si Inigo at si Celeste, nakuyam niya ang kanyang palad. Habang iniaabot ni Celeste si Ethan kay Inigo, ay dahan-daang binunot ni Arjo ang baril na nakasuksok sa kanyang baywang sa may likuran. At umalingaw-ngaw sa paligid ang ilang sunod-sunod na putok ng baril. Bumagsak sa sahig si Arjo, tadtad ng tama ng bala, dead on the spot ito, ngunit bumagsak din si Celeste, duguan din ito at may tama ng bala sa may likuran, malapit sa tapat ng puso. Celeste, sigaw ni Inigo, napaluhod siya sa harap nito habang hawak pa rin ang sanggol. Inigo, sabi ni Celeste, pinahiga ni Inigo ang ulo nito sa kanyang kandungan. Celeste, please, lumaban ka, parating na ang ambulansya, alam ko parating na sila. Umiiyak na wika ni Inigo. Hirap na si Celeste sa paghinga, nanginginig ang labing ibinuka nito ang bibig. Alagaan mo ang anak natin, ha? Tumango si Inigo, oo naman, aalagaan natin siya, kailangan ni Ethan ng mommy at daddy, di ba? Inigo, salamat sa lahat-lahat, saglit itong tumigil sa pagsasalita nang umubo ito at may lumabas ng dugo sa bibig. Huwag ka nang magsalita, Celeste please, wika ni Inigo, makakauwi pa tayo ng bahay. Inabot ni Celeste ang mukha ng asawa, hindi naman nawala ang pagmamahal mo sa akin, di ba? Napapikit ng mariin ang mga mata ni Inigo at saka siya tumango. Ngumiti si Celeste, sapat na sa akin na malaman yan, mahal na mahal kita, patawarin mo ako sa lahat-lahat. Pinapatawad na kita, tugon ni Inigo, tumango si Celeste, karapat-dapat kang maging masaya, Inigo, hanapin mo si Regina, at pakasalan mo siya, bigyan mo si Ethan ng kumpleto at masayang pamilya, pangako mong mahahanap mo siya, promise me. Sunod-sunod ang pagtangong ginawa ni Inigo, ngumiti si Celeste hanggang sa unti-unti nang pumikit ang mga mata nito.
Dinig na dinig ni Inigo ang huling hininga ng asawa. Yes, Inigo never stopped looking Celeste, ngunit ang pagmamahal na kanyang tinutukoy, ay ang pagkilala at hindi paglimot sa mga magagandang alaala sa kanilang pagsasama. She was his wife, he used to love him more than his life, more than anything in the world. Hindi naman talaga tayo tumitigil sa pagmamahal sa isang taong minsan nating minahal ng labis na tututo lang tayong umusad at tanggapin na ang pagmamahal na iyon, ay hindi na maaaring ipagpatuloy pa, ngunit ang puwang na naiwan nila sa atin, ang katotohanan sa puso ay hindi na mawawala pa. Habang hawak si Ethan sa kanyang braso, ay pinagmasdan niya ang pagbaba ng kabaong ni Celeste sa huli nitong hantungan, kani-kanyang tapon ng sunflower ang mga dumalo sa libing nito, hindi akalain ni Inigo na sa ganoong paraan magtatapos ang lahat. They found a note in Celeste's things, na pagtanto nilang parang nararamdaman na ni Celeste ang nalalapit na pagtatapos ng kanyang buhay. Sa lahat ng mga taong kailangang marinig ito, I want to say sorry for everything. Yeah. I mean I have gumawa ng maraming hindi mapapatawad na mga pagkakamali, at gayon paman, pinatawad ako ni Inigo Steele, at iyon din ang dahilan kung bakit ko siya natutunang mahalin sa huling minuto, huwag kumuha ng anumang laban sa kanya, sa lahat ng taong sangkot, siya ang nararapat sa hindi bababa sa pagkapuot, hindi niya deserve ang galit. Sa nanay at tatay, sana ay ipinagmamalaki ninyo ang lahat ng nagawa ko para sa inyo ni tatay at para sa ating kumpanya. Naiinis ako sa lahat ng katangahang ginawa ko, but whatever I did it for you, no matter what happened, know that I love you so much. Kay mama at papa, talagang nagpalaki kayo ng mabuting tao, pasensya na kung nahulog ako bilang asawa kay Inigo, pasensya na kung huli kong na-realize na mahal ko siya, salamat sa pagmamahal mo sa akin bilang sarili mong anak. Sa matalik kong kaibigan, Wendy, ikaw talaga ang pinakamahusay, hindi ako makahingi ng higit sa isang kaibigan na katulad mo. Salamat dahil lagi kang nandyan para sa akin, kahit gaano mo pa ako galit sa mga oras na yon. Salamat sa palaging pag-aasar sa akin kapag gumagawa ako ng isang bagay na talagang kakilakilabot. Mahal kita, Wendy. Kay Arjo, pasensya na, nais kong utusan ang aking puso na huwag tumigil sa pagmamahal sa iyo. Salamat sa pagmamahal mo sa akin sa lahat ng mga taon na yon. Nais ko na balang araw, you find forgiveness in your heart for me. To Inigo, my husband, ang pagmamahal ko sa iyo ay panandalian lang, sana nalaman ko na mahal kita ng mas maaga, pero ayos lang, gusto kong ipaalam sa iyo na gusto kong maging masaya ka sa piling ng babaeng natutunan mong mahalin. Si Regina, deserve mong maging masaya, huwag mo na akong isipin, magiging okay lang ako. Kay Regina, alam kong mahal ka ni Inigo kaysa sa pagmamahal niya sa akin, nagseselos ako, pero deserve mo ang pagmamahal niya, ang galing mo. Baka naging mabuting magkaibigan tayo kung hindi mahalin ang parehong lalaki, ingatan mo si Inigo. Sa anak ko, si Ethan, ikaw ang pinakadakilang biyaya na ibinigay sa akin ng Diyos, ikaw ay isang sinag ng araw at pag-asa, dahil sa iyo, mas determinado akong maging mas mabuting tao. Nandito palagi si Mommy para sa iyo kahit anong mangyari, mahal na mahal kita. Alam niya, napatingin si Inigo kay Ethan, hinaplos niya ang mukha nito, sumila ay ang munting ngiti sa labi nito. 3 days ago ay lumabas ang resulta ng DNA test, negative. Hindi niya anak si Ethan, ngunit ni Katiting ay hindi man lang nagbago ang pagtingin niya sa bata, para sa kanya, ay anak niya ito kahit hindi niya dugo ang nananalaytay sa mga ugat nito. Walang halaga ang sinasabi ng siyensya, anak niya si Ethan, mamahalin niya ito at proprotektahan hanggang sa wala na siyang lakas. Nagpapasalamat siya kay Celeste sa pag-iiwan nito ng isang alaala, ipinapangako niyang huhubugin si Ethan upang lumaki itong isang mabuting tao. Hindi niya na ipinaalam sa iba ang tunay na pagkatao ni Ethan, isasama niya na ang katotohanan sa hukay ng ina nito. I'm sorry for everything, kuya, wika ni Ezekiel, sa lahat ng mga nasabi ko sa iyo, I feel the worst for Regina. Hinusgahan ko ang pagkatao niya, sana ay mabigyan ako ng pagkakataon para makahingi ng tawad sa kanya. Narinig na ni Inigo ang lahat ng paghingi ng tawad sa lahat ng taong pinagkamalian siya at si Regina, mula sa mga magulang ni Celeste at sa kanyang mga magulang. Tumango si Inigo, tapos na ang lahat, ayaw ko nang isipin pa ang mga nangyari, itutuon ko na lang ang atensyon ko sa anak ko at sa paghahanap kay Regina, bamantong hininga siya, saan nga ba siya magsisimula? He did everything in his power to find Regina, but of no luck. Days, weeks, and months passed, hindi niya pa rin matagpuan si Regina, even her best friend, Chris Elda doesn't know her whereabouts, she really made sure na hindi na niya ito mahahanap, hanggang sa lumipas ang 2 taon.